Ilang araw matapos magdeklara ng lockdown, ang radio reporter na si Ray nag-ulat sa terminal sa pamagitan ng Facebook Live. Maihap na lang ang uban biyahe. Pero makalipas lang ang umiiyak. Yan po, nung pagpasok ko po doon is wala na po talagang tao, wala na po mga buses kasi sarado. And then, unusual na yung feeling na nakakatakot kasi parang may zombies, ganun. May mga zombies pa dito, may ganun ba? Yung pagpasok ko parang ghost bus? I mean, ghost terminal. Kasi talagang nakakakilabot. O nakakakilabot po talaga. And then, kahit sa office namin, talagang kinabahan kami. Kinabahan kami. Kasi, alam niyo yung feeling? Like, oh my gosh, na ganun. Like, talagang, oh my God, gabi naman yung ganun. Yung narinig mo. Talagang nakakakilabot po talaga. Diba? Habang tumatagal ang live report, iba habang siya'y naka-Facebook Live. Paglilinaw ni Ray, mag-isa lang siya nung nagre-report siya at lalong-lalong hindi niya inedit ang video. Noon pa man daw, may mga kwento-kwento na tungkol sa terminal na ito. Tutulog po doon sa folding bed tapos nung kinamagaan mga alas 5 ginising siya pero pag gising siya na hindi na siya nagising. Din dahil malapit ang terminal sa Davao River, portal o lagusan di mano ito ng mga espiritu. Dati, malapit yan sa Davao River. Ngayon, tumaas na kaya marami ng tao. Sinabi din ng mga locals dyan na may dating detachment sa hapon dyan. At kung base dun sa pakiramdam ko, parang etong lugar na to may nangyari na tragic incident po. Hindi isang dinosaur at isang paniki. Yung umuungol po na babae, yun po yung dinosaur. And then yung tila tunog naman ng bata, yun po yung paniki. Yung paniki at dinosaur ay mag-best friend. At nung bumagsak yung meteor ba? Lagi yung pagbagsak ng meteor, and then yung malawak ang pagsabog ng bulkan noong unang panahon. Nung panahon ng mga dinosaur, ayun, naubos sila. And then hustisya po ang kailangan nila. Kaya sila nagpaparamdam.